Ay, mga beshop. Gapoy. Umalis ako sa bahay 8:59. Kailangan ko abutan yung train ng 9:24. Grabe yan. Grabe yung pagpadya ko. Dumating ako dito 9:20. 30 minutes lang. Ay, dati naabot ako ng 30 to 35 minutes. Ay, 2 minutes before the train. Pagod. At ayun na nga, after 3 minutes nakasakay na ako ng train papunta sa Central. And namumuti po ang kapaligiran dahil sa yellow. Nag-frost siya pero hindi naman ganun kakapal. Ayan. And kahit maliwanag, hindi masyadong mainit. Liwanag lang yan mga besh, pero pagkalamig-lamig kasi -3 ang temperature kahapon din sa aming lugar. Akala ko din lang sa lugar namin or sa probinsya, yung pala pati sa city or sa Den Haag, doon sa pinuntahan ko. Ganun din pag biyahe namin kaninang umaga, Sunday, ay namumuti ang kapaligiran. Ang gandang pagmasdan mga beshiwa, pero pag yan ay makapal as sus, mas gugustuhin mo na lang matulog at manahimik sa loob ng bahay. Pero, para sa akin, yellow ka lang. Weather ka lang, kailangan kong gumala. Pagkalamig mga beshiwap, -3, my goodness. Bibili muna ako ng tubig kasi kalimutan ko magbaon ng tubig. Ito yung train na sinakyan ko. Ayan. Papunta yan ng Utrecht. Lamig. 2 hours later. Tulog ako sa train. Nantok ako eh. Kahit may maingay. Ayun, may nag-invite sa akin. Makakakain ako ng Filipino food. Hindi na ako pupunta sa market. May nag-invite, makikikain ako mga besh. Diba? Daming tao sa city mga besh. Punta tayo dyan, magpaload tayo. Dito na ako sa city, maaraw, pero -3 mga besh. -3 ang temperature. Ako'y na-excite, kakain ako maraming Filipino food for today's video. Ay, tawang tagumpay si Inday. So, pupunta muna ako dun sa toko ni Ate Vivian at ako'y may bibilihin. Ayun ang tram. Ayan na nga, dito na ako sa sentro. Maaga pa at gutom na ako mga besh. Ay, ano kayang pwedeng kainin? Gutom na ako. May bibilin kasi ako dito sa Primark. Tamang-tama, wala pa masyadong tao ngayon. Ayun, ang ending, ang shopping ko ay para sa pamangking ko kasi nasa bahay siya. So, shoutout sa iyo, Bebe Cart. Ito, kesa naman sa ipamigay ko kung kani-kanino ang aking pera. Char, kala mo naman napakarami. E di binilang ko siya ng sapatos. Hindi ko kasi siya nabibilhan ng sapatos. At saka binilan ko din siya ng mga kaunting damit. Ganon. At saka sombrero. Papakita ko sa next video. And dito, umakita ko sa taas sa men's section kasi naghanap akong tigwa 1 euro. Minsan kasi may tigwa 1 euro dito ng mga t-shirt. Ganon. Pinapabox ko yun. So, kaya ako laging pag nagde-day off, pumupunta sa bilihan ng kung ano-ano kasi nag-iipon ako dyan ng mga pangpabox. Kasi hindi naman biro magpadala ng box. It would take time para mapuno namin yun mga bag. Tapos na mag-shopping si Inday. So, kung kumain, kakain muna ako. Pero pupunta ako dun sa Tiki Max. Titingin ako ng wallet. Bili ako ng wallet, mga besh. Tsaka nagugutom na rin ako. Kain akong tanghalian. May nagustuhan akong wallet at shades. Kaso di ko binili. Wala na akong pambili. Binili ko na ng sapatos at damit ng pamangkin ko. Binili ko pa kasi siya ng sombrero. Saka na lang. Later. At ayun na nga mga beshiwa, pauwi na ako sa bahay ng aking tutulugan for today's video and napansin ko na may nagse-celebrate ng Chinese New Year. Ngayong Saturday pa lang nila sinelebrate ang Chinese New Year din sa Chinatown sa Den Haag mga beshiwap. O ayan, 'di ba may dragon dance. And don't forget to like, share and follow and comment mga beshiwap kasi baka ikaw na ang manalo ng susunod na 1,000 or 500 pang load mga besh. And that's it for today's video. Bye for now. The next day.
Hello mga Beshwap! So pagka ganun rin na ang nakikita ninyo mga tanawin ay alam na pauwi na ng probinsya si Inday at hindi na nga ni ho ako nag-video-video sa city at ako ay nag-enjoy lang at marami ding bit-bit, syempre inatamad na rin. Minsan kailangan din natin magpahinga sa mga pag-video-video at tayo ay may tinatawag na privacy. Charis, may ganun. So panoorin na lang kung anong ginawa ko din. 1 hour later. Ay, antay ng another train kasi nag-transfer ako. Another 20 minutes pa papunta sa amin. Nandito na ako sa Amersfoort Central. Medyo maganda ang weather for today, pero malamig. So, ayun na nga, nakasakay na ulit ako ng panibagong train papunta dun sa mismong station namin. And, ayun, tulog ako mula Den Haag papunta ng Amersfoort Central kasi busog ako. So, nakatulog ako. Tapos, dun ako sa may silent section na umupo. So, walang maingay. So, lagi kong inapakita sa inyo yung mga tanawin na nakikita ko para naman nakikita nyo din na kung ano ang meron din sa Netherlands at kung gaano kaganda mga Beshwap. Later. Ay, mga Beshwaps, kakauwi ko lang galing ng city. At ako syempre, nag-day off kahapon hanggang ngayon. So, ito ang aking mga nabili. 3 weeks na akong di pumunta sa city. Ito ay udon, noodles. Hapon na namin ni Opa. So, bumili pala ako ng mga tinapay. Binigyan ko siya ng mamon. So, kinakain niya na. Merienda. Binubuksan ako ng pinto kasi nakita niya ako. Parating. Saan ka nakakita ng katulong yung nagabuksan ng amo ng pinto? So, bumili pala ako na ring bag para may kapalit na may isa kong bag. O, diga. Ay, in fairness, may bulsa, may meron ditong bulsa. At the same time, meron dito. Ay, malaki. Hindi ako nagkamali. Tapos dalawa din dito. Ito. Saka meron dito. 24 euro lang. Hindi ako nagkamali ng binili. My God, mga besh. Tapos, may nagpahabol pa ng mga regalo. Bigay sa akin lipstick ni nanay. May kalendaryo. Tagal kasi namin di nagkita. Di kami nagkita nung before Christmas eh. Muli din pala ako ng bra. Kasi ito na yung mga ginagamit ko. Yung walang bakal. Maganda siya. Tapos binilang ko din yung mga alaga ko. Papadala ko sa Pinas. Mga sa ano ko pala to, dun sa anak ng kaibigan ko nung high school. Tapos, bibilan ko din yung dalawa kong pamangking babae. Tapos, ito, na-hold up ako. Char. Binalan ko yung pamangkin ko kasi nasa bahay siya. So, habang binibili ko itong mga to, kausap ko yung pamangkin ko. Binilang ko siya nito. Cute. Tapos, tsaka t-shirt. Gusto daw niya yung t-shirt na Pokemon. Marunong na, 'di ba? Tapos, ito namang isang t-shirt sa kuya ko. Favorite ko kasi One Piece eh. Ba't hindi nga ba ako kumuha nito? Bakit kuya ko lang yung binilang ko? One Piece. Ano pa ba? Ay, may hotdog. May hotdog. May koji. May pancit canton. Kasi wala na kami dito. Pancit canton. Ano pa ga? Tapos, bumili din pala ako ng wallet. Kasi dapat daw ang wallet mo ay kulay brown. It means earth, which wini-welcome mo lahat ng pera. Tapos, itong mga pantalon kong nabili online, pinaputulan ko kay Ate Eden, tsaka itong suot ko ngayon. Well, that's the reason why kung bakit ako pumunta ng Den Haag para paputulan yung mga pantalon ko. Tapos, ito, tali doon. Ano daw na? Gamit din. So, ayun, nakakapagod pero masaya. Hindi na ako masyadong nag-video. Hindi talaga ako nag-video today sa city kasi parang in-enjoy ko lang. Pagkatapos naming magsimba, in-enjoy ko lang. Nakipagkita ko sa isang friend ko. Kumain kaming lunches. Lakad-lakad lang. Masaya naman. Nakakapagod. Nakaubos ng pera. Kaya sabi ko, next time na mag-off ako, which is February 15, wala akong gagastusin kasi yung ginastos ko today, pang 2 day off na. So, yun lang mga Beshwap, and keep on sharing and like and also mag-comment kayo para baka sa susunod kayo naman magkaroon ng 1,000 pesos or 500 pang load. Bye for now mga Besh. The next day. Mga Beshwap, good morning. Happy Tuesday. Yan, nung lamig tagos hanggang buto ang lamig mga Besh. Nakakaloka, wala akong gloves. Diyos ko, Mio Marimar. Good. Naninigas ang aking kamay sa lamig mga Besh. Dito na ako sa grocery. Pati niyog binibenta. Magkano kaya yan? 20 euro? 1,000 pesos?
Ayun na nga mga beshiwap, hindi ko na sana voice over ay napanood ko ay para namang walang katurya-turya. Alam niyo yun? Walang kabuhay-buhay. So, aring brand na arin ng Apple lang inabili ko palagi at pag iring nakain ko, hindi nangangati yung lalamunan ko. So, ayan. Pag ibang brand nangangati. So, kailangan natin mag-ingat. And then, kumuha din pala ako din ng talong at gusto kong parang lasagna na tanong. Tanong. Papakita ko sa inyo paano ko gagawin yun mga beshiwap. Kumuha na rin pala ako ng raspberry dini na kulay red. Ay, yeah, kasi may iba namang raspberry kulay eh. Tapos kumuha rin ako ng kamatis kasi wala na kaming kamatis dahil ako ay magluluto ng ano nga nang niluto ko ay nakalimutan ko na. Basta kumuha ako ng kamatis at medyo natagalan ako din sa area na rin. Inaayos ko yung aking mga grocery. At dini naman, kumuha na ako isang buong chicken kasi nakakapagod na rin pabalik-balik naman. Tapos chicken lang din naman ang bibilin mo. Alam nyo naman ang inakain lang ng alaga ko ay chicken, beef, salmon, mackerel. At ngayon may bagong nadagdag. Chicken liver or atay ng manok. Paborito niya na yun, inaadobo ko mga beshiwap. And also, tahong at saka chicken satay. Yun lang yung mga kainin namin dito at saka yung mga Dutch food na mashed potato, ganon. Ganon ang mga basic Dutch food ay patatas ang kanilang kanin talaga. So, kumuha na rin ako din ng broccoli. Tapos, bumili din ako ng bawang at saka luya. Ay pagkamahal ng luya mga beshiwap, €2.75 or 120 pesos mahigit. My goodness. Ganun kasi ang €1 ay 60 pesos na or 59. So 100 bali 120 pesos yung ganyang kalaking luya. Hawaiian ginger yan mga besh kasi malalaki. Dahil pag maliliit, ayun ay Filipino ginger. Charis. Bumili din pala ako ng kiwi. Yung kiwi ay pagkamahal, €2.27 ay 2 piraso. Sus mio marimar. Pagkamahal na po talaga ng bilihin kahit saan, kahit dini. Hindi ko inasabi kay Opang ako'y nagatipid at magagalit yun, gusto niya kasi just get what you want. Don't mind the price. Ganun siya. Gusto niya yung the best. Kumuha din pala ako din ng toge kasi naiibig ako mag-isa ulit ng toge at nagustuhan din naman ni Opa yun. Kumuha din pala ako doon ng parang chicharo, ganun. Tapos mabili pa sana ako ng rice kaso ay mabigat na yung bit-bit ko kaya hindi na ako mabili. Sa susunod na pag-grocery ko na lang ako mabili. Kaya bumili ako ng bagong bike para malaki yung maiilagay ko. Kasi dito sa luma kong bike nung hirap. Kailangan i-balance mo talaga yung pagbabike mo. Kasi dapat dito na ako nagpark malapit-lapit para madadala ko dito. At di ko binubuhat kasi ang bigat. Masakit sa likod mga besyo. Ito na. A few moments later. Wala na akong makita. Bumababa yung bonnet ko. Gumaganyan na lang ako. Tumitingala na lang para may makita. Lekat. Ayan, nung lamig. Diyan na ako sa highway. Tawid na ako. Pagod mga beshiwap. Ganda ng tulips ko. Pink. Papalitan ko na yung dilaw ni Opa. Pink naman. Dark pink to. Ito yung tulips na yellow last week. So, tingnan nyo. Maganda pa rin naman siya. Pero, ayan na. Diba? Kailangan ng palitan. Later. Hello mga beshiwap! Happy Tuesday! So, magluto tayo ng ginisang corned beef. So, meron tayo ditong corned beef, kamatis, sibuyas, at bawang. And syempre, itlog pala. Nakalimutan ko, 2 itlog. So, let's do this mga beshiwap. Muna natin ang ating mga sangkap.
the next day. Hello mga Beshuap! So for today's video, kita ay galuto ng adobong atay ng manok. Kasi tinanong ko si Opa kung siya ay nakain ng mga ganitong bagay, ay oo daw at yun naman ay masarap. Since tumira nga siya for 2 years sa Indonesia, kaya medyo familiar siya sa mga ganitong pagkain at lalo sa kanin. So nag-init na ako ng mantika dyan sa ating kawali, and syempre ang unang gagawin natin, igisa natin ng sibuyas, bawang at luya. Pinaka-importanting sangkap dito ay yung luya para tanggal ang lansa mga beshiwap, at napakatagal ng aking pag ano dyan, hindi ko ewan. Mas arin na nga na, igisa na natin ng sibuyas at bawang, at nilagyan ko yan ng kaunting sili para naman may kaunting anghang, kasi nga mahilig sa maanghang ang aking alaga. At ilagay na natin ang ating atay. Hindi ko na hiniwa-iwang pang barangay kasi dalawa lang naman kami. Alangang tipirin mo pa yung matanda dun sa ulam. So matipid siya sa kanin pero sa ulam hindi siya matipid. Parehas kami mga besh. Ako naman baliktad. Hindi ako matipid sa ulam. Matipid ako sa ulam, sa kanin hindi. So baliktad kami ni Opa. Basta alam niyo na yun. So nilagyan ko na ng pampalasa, salt and pepper, tapos ayan, at saka ng toyo. Lalagyan mo yan toyo at saka suka mga beshiwap. So dahan-dahan lang sa paghahalo kasi nga baka madurog ang ating atay, kaya madali itong madurog. So taas ang kamay ng mga taong mahilig sa atay ng manok mga besh. Yung kuya ko pag may adobo, yan agad ang hinahanap, atay ng manok. Pag may adobong manok mga besh. So nilagyan ko na ng toyo, and syempre wag kakalimutan lagyan ng suka. Konting suka lang mga besh. Tapos nilagyan ko din pala yan ng tubig at saka ng kaunting asukal para masarap. Takpan natin, and after a few minutes, ayan na, kumukulo na ang ating adobong atay at nilagay ko na ang suka. So pag nilagyan nyo yung suka, huwag nyo munang tatakpan para mag-evaporate yung kanyang asim, para hindi ganun kaasim. Tapos nilagyan ko na ng asukal at saka ng sili. Aba, ay nagustuhan ng matanda, at yung sili, kinain pa niya. Sabi niya, maanghang pala. Ay di galaw namang wala man din namang siling hindi maanghang, loko talaga alaga. Ayan, luto naman din ang inagan noong adobong atay. Tara at makain mga besh. Marami akong bahaw ay ubos mo. Tinanong ko kasi si Opa kung nakain daw siya niyan. Ay nakain naman daw at masarap yan. So ari ang aming tanghalian mamaya. Mga besh, grocery na naman tayo. May sasakyan kasi. Ang hirap mag-bike kasi yung hangin pasalubong kasus. Para kang sumusuong sa gera. Napakahirap po sumulong. Di ako na masyadong nag-video or nag-vlog this week kasi wala na ako masyadong mai-content or tinatamad lang ako. Basta kakaiba yung vibes this week. Tapos akala ko patapos na yung winter, sus mio marimar. Mag-yelo pa pala. Kaya nung may nag-iya sa akin pa Canada, sabi ko, ayoko. Ganitong lamig nga eh. Namamaluktot na ako, paano pa kaya yung makapal na yelo? Sus me, baka di na ako mabuhay dun. Okay, as usual, what to do? Di mamili ng mga prutas. Pero oh my gosh, hapon na ako pumunta nito, 3:00 pasado na, at wala naman masyadong kaprutasan mga besh. Wala nang saging. Hindi na ako nakaabot ng saging. Puro hilaw pa yung naan dyan, mga beshiwap. So, ayan, kumuha na lang ako ng ubas. At saka ng, ano nga tawag dun ay? Yan, kumuha ko niyan. Nakalimutan ko na ang tawag yan. Basta, kumuha ko niyan. Binili ko. Parang, yun, prune, something like that. Yeah, na medyo malalaki. Tas, ayan, bumili din ako nung parang chocolate na pang Valentine's Day, at abigay ko kay Opa sa Valentine's Day. Kumuha rin pala ako ng pasta. Syempre, wala namang ibang gabigay kay Opa kundi ako laang. And kumuha din ako ng bigas kasi lagi na akong mag-i-stock dito ng mga grocery kasi ang hirap. At napakalamig paglabas. So, sabi ni Opa, lagi kang bumili ng extra para may extra ngani naman. Para pag naubusan, edi hindi mo kailangan magmadali pumunta sa grocery. At ayan, bumili ako ng maraming tea ni Opa. Actually, ito lang naman talaga ang sadya ko dito. Yung tea at saka yung bigas kasi wala ng tea si Opa mga beshiwap. And
Ayun, ang tagal ko dyan, pumipili ako ng iba pero wala ko napili. A few moments later. Paano hindi ko papalitan yung bike ko? Tingnan nyo naman mga besh, kalawangin na, tas ito kailangan ng sapin. Tapos, hala malapit na palang ma-flat. At yan, ang lambot na ng gulong. Baga, 1 taon na to sa akin, hindi ko pa man lang nabumbahan. Dumating na yung bike ko kaso di ko pa na-assemble mahirap.